Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Walang magulang ang nanaising mapasama ang kanyang anak at wala ring anak ang hindi maghahangad na mapaginhawa ang buhay ng kanyang mga magulang. Ikaw, hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para lang hindi makaranas ng hirap ang pamilya mo? Ang kabataan daw ang pag-asa ng bayan, kaya dapat na sila raw ay alagaan at bigyan ng magandang kinabukasan. Pero sa panahon ngayon ay maraming kabataan ang ginagamit ng mga matatanda para maging kabuhayan. Pakinggan natin ang kwento na pinadala ng kabarangay nating si Ira. Isang musmos na walang ibang hinangad kundi ang mapasaya ang kanyang mama at mga kapatid. Handa siyang magsakripisyo at gawin ang lahat ng gusto ng mama niya. Kahit alam niya na ito ay ikakapahamak niya. Gusto mo na bang marinig ang kwento niya? Ang kwento ng isang batang nangarap na maging masaya at magkaroon ng magandang kinabukasan. Saan nga ba siya dadalhin ang mga pangarap niya? At hanggang saan nga ba ang kaya niyang gawin? Mabigyan lamang ng mas maginhawang buhay ang pinakamamahal niyang pamilya. Tunghayan natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay na nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ira. Hindi ko tunay na pangalan. 21 years old, taga Olongapo at kasalukuyang nagtatapos ng aking kolehiyo sa kursong BS Social Work. Papa Dudut, bata pa lamang po ako ay mahilig na akong makinig ng radyo. Mapa music man o drama ay sa inyong istasyon talaga ako palaging nakatutok. Ang totoo, ang inyo pong programa na Barangay Love Stories ang hindi ko talaga pinapalampas sa inyong istasyon. Nakaka-inspire kasi talaga ang mga kwento ng buhay na inyong iniere sa pang-araw-araw. Kaya naman nagdesisyon ako na mag-share na rin ng aking kwento na sigurado akong makakapag-iwan din ng aral sa mga nakikinig ngayon. Bago ko po simulan ang kwento ko, Papa Dudut, ipapaalam ko na rin po na marami po akong binago na pangalan at ilang impormasyon sa sulat ko na ito. Dahil medyo sensitibo po ang parte na ito ng aking buhay at gusto kong maprotektahan ang aking sarili, lalo na ang aking mga kapatid. Simple lang naman ang pamilya namin, Papa Dudut. Jeepney driver ang papa ko at ang mama ko naman ay nagtatrabaho sa health center sa lugar namin. 3 kaming magkakapatid na babae at ako po ang panganay. 2 taon ang tanda ko sa mga sumunod sa akin at 3 taon naman sa bunso namin. Hindi po kami mayaman pero masaya kami, Papa Dudut. Dahil mabait at mapagmahal po talaga ang mga magulang ko sa aming magkakapatid. Mahal na mahal ko ang pamilya ko. At kahit bata pa lamang ako noon, nakapagbitaw na po ako ng pangako na mag-aaral ako ng mabuti at bibigyan ng magandang buhay ang aking pamilya. Para na rin maging masaya kami na magkakasama ng panghabang buhay. Kaya lang, Papa Dudut, may mga masasayang araw talaga na hindi pwedeng pangmatagalan. Kaka 10 years old ko lamang noon nang kunin sa amin ang puong may kapal si Papa. Masaya pa kami noon na magkakasamang nagsalo sa simpleng hapunan at sabay-sabay na natulog. Ang hindi namin alam, yun na pala ang huling sandali na magiging masaya kaming pamilya. Dahil hindi na po nagising ang papa ko kinaumagahan ng araw na yon, Papa Dudut. At ang sabi ng doktor sa amin ay respiratory arrest daw.
ang kanyang kinamatay na may kinalaman sa kanyang sakit na chronic bronchitis. Papa Dudut, mula nang mamatay si Papa ay nagbago na po talaga ang lahat sa bahay at sa buhay namin. At ang pinaka nagbago sa lahat ay ang mama namin. Umiiyak na naman si Mama sa kusina. Puntahan ko na nga siya doon. Mama? Ira, anak? Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman po. Kakauwi ko lang po dito sa bahay. Yung mga kapatid ko po nasa bahay pa ni tita. Mamaya na raw po sila uuwi bago maghapunan. Ganun ba? Sige, kailangan ko na rin magluto ng hapunan natin. Niligpitin ko lang muna tong mga kalat ko sa ibabaw ng lamesa. Tutulungan ko na po kayo, Mama. Ayos lang, Ira. Huwag mo na akong alalahanin. Kaya ko na tong mag-isa. Ako na lang po maglalabas nitong mga bote ng alak para po masimulan niyo na po yung pagluluto niyo. Kaya ko na nga tong mag-isa. Sige na, sunduin mo na lang siguro ang mga kapatid mo sa bahay ng tita mo. Ihatid na lang daw po sila mamaya ni tita pauwi dito sa bahay. Nag-e-enjoy pa po kasi sila sa pinapanood nilang pelikula kanina eh. O siya, pumasok ka na lang muna sa kwarto at tapusin mo na ang mga assignment mo. Natapos ko na po lahat kahapon kaya tutulungan ko na lang po kayo dito sa kusina. Wag na, Ira. Kaya ko na tong mag-isa. Kung gusto mo, buksan mo na lang ang radyo at makinig ka ng music habang nagpapahinga. Mama, hayaan niyo na lang po akong tumulong sa inyo dito. Wala naman po akong ibang gagawin. Kaya ko na nga tong mag-isa! Bakit ba ang kulit mo, Ira? Sorry po, Mama. Gusto ko lang naman po talaga makatulong sa inyo. Sorry po talaga, Mama. Ayoko po magalit kayo sa akin dahil sa pagiging makulit ko. Sige po, lalabas na lang po muna ako ng bahay. Ira, sandali lang. Bakit po? Sorry kung napagtaasan kita ng boses, anak. Hindi naman galit si Mama. Ano lang, pagod lang ako. Pagod lang akong umiyak. Sa totoo lang, miss na miss ko na kasi ang papa mo. Kaya kahit pagod na akong umiyak, hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko. Miss ko na rin po si Papa. Kaya lang, Mama, ang sabi po kasi ni Tita, kailangan nating magpakatatag kahit po mahirap. Kaya nga po, kapag namimiss ko si Papa, ang iniisip ko na lang po, nandyan naman po kayo para sa amin ng mga kapatid ko. Mama, hindi niyo naman po kami iiwan, di ba? Hindi niyo po kami pababayaan ng mga kapatid ko. Oo, anak. Gagawin ko ang lahat para mapalaki kayo ng maayos. Hindi ko hahayaan na maramdaman nyo na pareho kaming nawala ng papa mo. Mahal na mahal kita, Ira. Mahal na mahal ko kayo ng mga kapatid mo. Mahal na mahal ko rin po kayo, Mama. Tutulungan ko po kayo na hindi mahirapan sa aming magkakapatid. Tutuparin ko po yung pangako ko sa inyo ni Papa na magiging responsable po akong anak sa inyo at panganay sa aming magkakapatid. Salamat, anak. Salamat talaga. Papa Dudut, hindi lang naman si Mama ang nahirapan mula nang mawala sa amin si Papa noon. Kahit ako po at ang mga kapatid ko. Malapit po talaga kami kay Papa. Kaya naman hirap din po kaming tanggapin ang pagkawala niya. Lalo na po ako dahil kami po ang mas madalas na magkasama ni Papa. Kapag wala akong pasok sa eskwela ay sinasama niya ako sa pamamasadan niya ng jeep. Ako ang nagiging tagakuha ng bayad ng mga pasahero at tagapagbigay ng sukli nila. Kaya naman sa aming magkakapatid, ako talaga ang pinaka-close kay Papa. Mabait na tao rin po talaga ang Papa ko, Papa Dudut.
Marami po siyang kaibigan sa lugar namin at kahit na hindi kami gaanong nakakaangat sa buhay, palagi siyang tumutulong sa mga kapitbahay namin. Nagbibigay siya ng pagkain kapag alam niyang nagigipit ang kakilala niya. Nagpapahiram siya ng pera o kaya ay nag-aabot ng kung anumang tulong na kaya niyang ibigay. Kaya nga siguro maaga siyang kinuha sa amin, Papa Dudut, dahil nasobrahan po siya sa bait. Pero ang nasa isip ko noon ay sana talaga ay hindi na lang namatay si Papa. Para sana hindi kami nalulungkot sa bahay nang dahil sa pagkawala niya. Halos 1 buwan din na naging malungkutin si Mama, Papa Dudut. Madalas na nakakulong lang siya sa kwarto o mag-isang umiiyak sa kusina ng bahay. Hindi niya na nga kami masyadong naaasikaso ng mga anak niya. Kaya bilang panganay ako ang palaging nag-aasikaso sa mga kapatid ko. Marunong naman akong magsaing, maglaba at maglinis ng bahay. Ako na rin ang tumutulong sa mga kapatid ko pagdating sa mga assignments nila. Mabuti na lang din, Papa Dudut, hindi rin gaanong nagtagal ang pagiging malungkutin ni Mama sa bahay namin. Lauro, ano ba? Pag mo nga akong halikan dyan sa batok ko, nakikiliti ako. Yan ang gusto ko eh. Inaririnig ko yung mga tao mo dahil nakikiliti ka. Sandali lang, bubuksan ko lang tong pinto. Doon na tayo sa loob ng bahay namin dahil baka may kapitbahay pang makakita sa atin dito. Ayos lang yun. Masasarapan din naman sila habang pinapanood nila tayo eh. Baliw ka talaga. Ang tagal mo naman magbukas sa pinto. Nanggigigil na ako sa'yo eh. Eto na, binubuksan ko na nga. Oo, nahihirapan lang ako kasi nakayakap ka sa akin eh. Oh, halika na dito sa loob ng bahay, Lauro. Mama? Ira? Bakit gising ka pa? Ay, hinihintay ko po kasi kayong umuwi eh. Ganun ba? Ang mga kapatid mo, tulog na ba? Opo, kanina pa po. Lauro, sandali lang. Tumigil ka muna sa paghalik-halik mo sa akin. Ano ba? Akala ko ba pwede na dito sa loob ng bahay niyo? Hindi mo ba nakikita? Gising pa kasi ang panganay ko. Ipapakilala muna kita. Ira, ito nga pala si Tito Lauro. Lauro, si Ira, ang panganay na anak ko. Hello po, Tito Lauro. Hello din sa'yo. Okay, Lynn. Saan ba dito ang kwarto mo? Halika na ron at kanina pa talaga ako nang gigigil sa'yo. Shh! Hinaan mo nga ang boses mo at naririnig ka ng bata. Hindi na bata yung anak mo, no? Pwede mo nang turuan niya ng mga ginagawa natin ngayon eh. Ano ka ba, Lauro? Sabi ng hinaan mo ang boses mo. Ira, pumasok ka na muna sa kwarto niyo ng mga kapatid mo. Magpahinga ka na rin kasi may pasok ka pa sa school bukas, di ba? Meron nga po, Mama. Pero hindi po ba kayo kakain? May tinira po kasi kaming ulam at saka kanin sa inyo. Gusto niyo po ba na ipaghain ko po kayo ni Tito Lauro? Naku, wag na anak. Busog pa kaming dalawa. Magpahinga ka na sa kwarto niyo. Oo, wag na. Kakain din naman ako sa kwarto mamaya eh. Uy, Lauro, ano ba? Parang gago naman to eh. Huwag mo ngang hirita ng ganyan ang anak ko. Saka sabi ng sandali lang. Tumigil ka muna sa paghalik mo sa leeg ko. Kinakausap ko pa si Ira. Lauro, parang tanga eh. Ang tagal nyo naman kasi mag-usap. Mama, ililigpit ko na lang po muna yung mga iniwan kong nakatakip na pagkain sa kusina. O sige anak, mauna na rin kaming pumasok sa kwarto ko ni Tito Lauro mo para makapagpahinga na kami. Matulog ka na rin kagad pagkatapos ng mga gagawin mo sa kusina, ha? Opo, Mama. Ayun, sa wakas! Saan ba dito ang kwarto mo? Ang haba ng intermission number nyo ng anak mo eh. Ay, ang pinto sa kanan. Ang pinto sa kaliwa, kwarto ng mga anak ko. O siya, halika na at kanina pa ako init na init sa'yo. Happy New Year! Ang gago talaga nito. Sabi ng hinaan mo yung boses mo eh. Mamaya ka na magsalita ng kung ano-ano kapag wala na tayo sa harap ng anak ko. Pumasok na nga tayo sa loob ng kwarto. Papa Dudut, halos kalahating taon pa lamang po mula nang mawala si Papa noon nang dalhin ni Mama si Tito Lauro sa bahay at pinakilala sa akin.
Doon na rin natulog sa bahay noon si Tito Lauro at kinabukasan ay kasabay namin siyang kumain ng almusal. Maaliwalas na po ang mukha ni Mama noon at napun ako na kahit papaano ay nabawasan na ang lungkot na nararamdaman niya dahil sa pagkawala ni Papa. Pero aaminin ko, Papa Dudut, na hindi talaga ako komportable noong unang gabi pa lamang na nakilala ko si Tito Lauro. Hindi nga po ako masyadong nakatulog noon sa kwarto namin ng mga kapatid ko dahil na rin sa ingay na ginagawa nilang dalawa sa kabilang kwarto. At noong magkakasabay na nga po kaming kumakain ng almusal ay hindi ko gusto ang mga tingin na ginagawa sa aming magkakapatid ni Tito Lauro. Isa-isa niya kaming tinititigan at nginingitian. Papa Dudut, hindi ko po talaga gusto ang presensya niya sa bahay noon at mas lalong hindi ako komportable na kasama namin siya ng mga kapatid kong babae. Papa Dudut, doon na rin po halos tumira si Tito Lauro sa bahay namin. Sabay silang aalis ni Mama ng bahay at sabay rin silang uuwi kinagabihan. Pero madalas po ay hindi umaalis ng bahay si Tito Lauro. Kaya naman mas lalong hindi naging komportable para sa akin ang pagkilos sa bahay namin. Kapag po nasa bahay kami ng mga kapatid ko ay ayoko nang nawawala sila sa paningin ko. Minsan nga po ay mas gusto ko pa na doon na muna kami sa bahay ng tita ko na kapatid ni Mama. Alam ni tita ang tungkol sa pagtira ni Tito Lauro sa bahay namin. Minsan din ay tinatanong niya ako tungkol kay Tito Lauro. Kung mabait daw ba ito sa amin at kung pinakikisamahan kami ng maayos. Ang palagi kong sagot noon ay mabait si Tito Lauro dahil wala naman talaga siyang ginagawa na hindi maganda sa aming magkakapatid. Kaya habang tumatagal ang pamamalagi niya sa bahay, nakasanayan na lang din namin na kasama siya. Wala rin naman kaming ibang pagpipilian noon, Papa Dudut. At isa pa, ang mahalaga naman sa lahat ay yung nakikita ko na nagiging masaya na muli ang mama ko, Papa Dudut. Uy, Lauro, tumigil ka nga dyan sa ginagawa mo sa batok ko. Oh, bakit? Masarap naman, di ba? Nakikiliti nga kasi ako, saka hindi ako makapag-concentrate dito sa niluluto kong hotcake. Good morning po, Mama. Ay, good morning din, Ira. Gising ka na pala. Lauro, sabi nang tumigil ka na dyan sa paghalik mo sa batok ko. Gising na ang anak ko. Ano naman kung makita niya tong ginagawa ko? Malaki na yung panganay mo. At saka good girl yan. Di ba, Ira? Hoy, siraulo ka talaga. Sandali nga lang at malapit nang matapos tong niluluto ko. Doon ka na muna sa may lamesa at magkape ka na. Ay nako, sige na nga. Bilisan mo na dyan sa ginagawa mo. Ang bilis lang magluto ng hotcake pero pinapatagal mo. Ay, oo na. Eto na nga, malapit nang matapos. Ira, hindi pa ba gigising ang mga kapatid mo? Ginising ko na po sila pero ang sabi nila mamaya na raw po sila babangon eh. Hinayaan ko na lang din po muna sila kasi wala naman po kaming pasok ngayon sa school. O sige, hayaan mo na nga lang muna silang matulog. Bakit ang aga mo palang nagising ngayon? May project po kasi akong gagawin sa bahay ng kaklase ko kaya maaga rin po akong maglilinis ng bahay. Napakabait naman talaga ng anak ko. Naisip mo pa talagang unahin ang paglilinis nitong bahay natin bago ka umalis? Para po wala na rin gagawin ng mga kapatid ko mamaya dito sa bahay. Wala rin po kayong pasok sa health center ngayon, di ba? Naku, hindi na ako nagtatrabaho doon, Ira. Ha? Kailan pa po kayo umalis doon? Mag-iisang buwan na rin. Ano pong trabaho niyo ngayon, Mama? Ha? Ano? Ano bang gusto mong kainin sa almusal, Ira? Meron na diyang kanin at pritong itlog, meron ding tinapay at keso, saka malapit nang matapos tong niluluto kong hotcake. Baka ito ang gusto mong almusalin. Tinapay na lang po sa akin, Mama. Sige, ipagtitimpla na lang kita ng mainit na tsokolate mo pagkatapos ko dito. Ako na lang po gagawa nun. Marunong na naman po ako magtimpla ng kape tsaka tsokolate. Kaylin, ano ba? Hindi ka pa ba matatapos dyan? Ang dami niyong satsat ang anak mo eh. Eto na nga, kinukuha ko na dito sa kawali itong huling hotcake na nakasalang. Ang tagal-tagal mo naman kumilos. Baka mainip na ang client natin. Mauna na nga ako sa kwarto. Dadalhin ko na lang tong kape ko. Ihahanda ko na rin ang computer natin at webcam doon.
Bilisan mo na dyan ha. Sige, susunod na rin ako kaagad sa'yo. O anak, heto na ang hot cake. Ikaw na lang ang mag-asikaso sa mga kapatid mo kapag nagising na sila. Sige po mama, ako na pong bahala sa kanila. Ira, may ibibilin nga pala ako sa'yo. Ano po yun? Wag na wag kayong papasok sa kwarto namin ni Tito Lauro mo ha. Wag rin kayong lalapit sa may pintuan. Basta ano man ang marinig nyo mula sa kwarto namin, wag nyo na lang papansinin, okay? Bakit po? Kasi nagtatrabaho kami ni Tito Lauro sa loob, kaya bawal ang maingay at makulit. Bawal kaming maistorbo sa loob ng kwarto. Maliwanag ba yon, Ira? Opo mama, maliwanag po lahat ang mga bili niyo sa akin. Papa Dudut, minsan ay may nagtanong sa akin noon na kapitbahay namin kung ano raw ba ang trabaho ni Mama. At bigla siyang nag-resign sa health center. Matagal na kasi nagtatrabaho doon si Mama. Hindi pa yata ako pinapanganak ay doon na siya nagtatrabaho. Kaya kahit ako ay nagtaka kung bakit bigla siyang umalis doon. Pero dahil hindi ko alam kung ano ang trabaho ni Mama, wala rin akong naisagot sa kapitbahay namin na nagtatanong noon. Kagaya ni Tito Lauro ay hindi na rin po umaalis ng bahay si Mama, Papa Dudut. Palagi lang silang nasa loob ng kanilang kwarto sa buong maghapon. Madalas po ay nakakarinig ako ng kakaibang ingay mula sa loob. May sumisigaw, umuungol at mga tunog na hindi ko mawari kung ano. May mga oras na narinig ko rin na nagsasalita ng mga English words sina Mama at Tito Lauro. Pero dahil nasa loob sila ng kwarto at sarado ang pintuan, hindi ko rin masyadong maintindihan kung ano ang pinag-uusapan nila. Minsan din, Papa Dudut, gusto ko nang katukin ang pinto ng kwarto nila Mama kapag parang iyak na ang naririnig ko. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil ayokong mapagalitan ako. At sinusunod ko na lang kung ano man ang bilin sa akin ni Mama. Sa ayaw na nga sa'yo ng matanda. Hindi mo ba naiintindihan yun? Anong gusto mong gawin ko? Alam mo kung anong dapat gawin. Alam mo kung ano ang gusto ng matandang kliyente natin. Hindi ako papayag sa kung ano man yang nasa isip mo, Lauro! Di sabay-sabay na lang tayo magutom sa bahay na to. Mama, nag-aaway po ba kayo ni Tito Lauro? Sakto pala Gising na ang anak mo. Kaya sabihin mo na sa kanya ang dapat niyang gawin. Pwede ba, Lauro? Huwag mo nga dinadamay ang anak ko! Ira, pumasok ka na sa kwarto niyo at bumalik ka sa pagtulog. Malalim na ang gabi at may pasok ka pa bukas. Hindi po kasi ako makatulog dahil sa sigawan niyo ni Tito Nagsisigawan kami ng mama mo dahil wala na kami pampakain sa inyo magkakapatid. Naiintindihan mo ba yun, Ira? Lauro, tumahimik ka nga! Bakit? Totoo naman Kung tutulungan tayo ng panganay mong anak, tiba-tiba tayo. Sure ball yun! Sabi na huwag mong dinadamay ang mga anak ko, lalo na si Ira! Mga bata pa sila at kahit kailan, hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. So, hayaan mo na lang talagang mamuti ang mga mata natin sa gutom. Pare-pareho tayong mawawalan, bahala ka. Pwede naman akong humanap ng ibang trabaho. Pwede akong bumalik sa health center kung saan ako dating nagtatrabaho. At pagkakasyain mo ulit ang kakarampot na kinikita mo ron? Sa 3 mga anak mo? Oo, bakit hindi? Ikaw ba? Anong magiging trabaho mo bukod sa pagiging palamunin mo dito sa bahay namin? Aba, ang kapal din naman ang mukha mong babae ka. Mama! Huwag niyo siyang saktan! Tumabi ka dyan sa harapan ng mama mo. Kung ayaw mo ikaw sa maisahin, Ira! Kailin, halika rito. Mag-usap tayong dalawa para mas malinawan yung pag-iisip mo. Wag po! Bitiwan niyo po ang mama ko! Bitiwan niyo po siya! Lintik kang bata ka! Gago ka! Bakit mo ako kinagat? Gugulpihin talaga kitang bata ka Tama na, Lauro! Umalis ka na nga lang ng bahay na to! At subukan mo lang nasaktan ang anak ko! Sa barangay talaga tayo maghaharap! Hindi mo na ako kailangang paalisin dito sa bulok na bahay nyo! Mga peste kayo sa buhay ko! Diyan na nga kayo mag-ina! Ang papanghin nyo! Anak, ayos ka lang ba? Opo, Mama. Bakit po ba kayo sinaktan ni Tito Lauro? Huwag mo nang isipin yon, Ira. Away matanda lang ang nangyari sa amin.
Ano po ba yung sinasabi niya na pwede raw po akong makatulong sa inyo? Paano ko po ba kayo matutulungan ni Tito Lauro, Mama? Anak, wala kang kahit na anong kailangang gawin. Basta ito ang tandaan mo. Hindi ko kayo hahayaang mapahamak ng mga kapatid mo, lalong-lalo ka na, Ira. Hinding-hindi kay papahamak ni Mama. Papa Dudut, ilang araw din pong hindi umuwi noon sa bahay si Tito Lauro. Bakasyon po namin noon sa school kaya palagi lang din kaming nasa bahay ng mga kapatid ko. At palagi lang din na tuyo at sardinas ang ulam namin ng mga panahon na yon. Pero pagkalipas ng isang linggo, Papa Dudut, ay umuwi na rin po si Tito Lauro sa bahay namin. Doon na po ulit siya sa amin nakatira pero madalas pa rin po ang pag-aaway nila ni Mama. Ang naririnig ko ay tungkol sa pera at mga gastusin sa bahay ang dahilan ng pag-aaway nila. Palagi ding binabanggit ni Tito Lauro ang pangalan ko sa tuwing nagsisigawan na sila ni Mama. May sinasabi siya na magiging malaking tulong daw ako sa trabaho nila. At kapag sinasabi yon ni Tito Lauro, ay mas lalong nagagalit si Mama. Hindi ko maintindihan kung ano ba talaga ang pinag-aawayan nilang dalawa bukod sa pera. Pero ang paulit-ulit na sinasabi ni Mama ay hindi siya papayag sa gustong gawin ni Tito Lauro. Hindi raw siya papayag na isama ako ni Tito Lauro sa trabaho nila ni Mama. Papa Dudut, unti-unti nang dumalang ang naging pag-aaway ni na Tito Lauro at Mama sa loob ng bahay namin. Hindi na ako nagigising sa madaling araw dahil sa sigawan nilang dalawa. Madalas na ring masarap ang ulam namin noon at para bang wala na silang problema pa sa pera. Madalas din akong tinitignan ng makahulugan ni Mama noon. At kapag tinatanong ko siya kung bakit siya nakatitig sa akin ay ngingiti lamang siya sa akin at sasabihin niya na mahal niya ako. Hindi lang si Mama ang may kakaibang kinikilos noon, Papa Dudut. Dahil kahit si Tito Lauro ay medyo nag-iba rin noon sa amin ng mga kapatid ko. Palagi siyang mabait sa amin, lalo na po sa akin. Kinakausap niya nga po ako noon at tinatanong kung gusto ko raw bang laging masaya si Mama. Sumagot kaagad ako ng oo dahil yun naman talaga ang gusto kong mangyari. Sinabi ni Tito Lauro na magagawa ko raw yon basta susunod ako sa lahat ng ipagagawa nila sa akin. Hindi ko na masyadong naintindihan pa ang ilan sa mga sinasabi niya. Basta ihanda ko lang daw ang sarili ko dahil masusuklian ko na raw ang lahat ng sakripisyo na ginawa ni Mama para sa aming magkakapatid, Papa Dudut. Hanggang isang araw na nasa bahay ng tita ko ang mga kapatid ko at ako lamang ang nasa bahay namin para maglinis. Excited na umuwi sina Mama at Tito Lauro noon sa bahay, dala-dala ang mga pinamili nilang pagkain at mga bagong damit. Ira, halika nga muna dito sandali. Bitawan mo muna yung walis na hawak mo. Bakit po, Mama? Isukat mo nga tong damit na binili namin ni Tito Lauro mo para sa'yo. Ang ganda naman po ng kulay nitong dress, Mama. Nagustuhan mo ba? Siyempre po! Paboritong kulay ko nga po tong pink eh. Mabuti naman kung ganon. Kasya naman, di ba? Opo, Mama. Mukhang kasyang-kasya po. Kailin, mauna na ako sa loob ng kwarto ha. Sige, Lauro. Huwag na kayong magtagal at sumunod na kayong dalawa doon. Ihahanda ko na rin ang webcam at computer. Oo, kakausapin ko lang sandali si Ira. Okay, sige. Mama, bakit niyo po pala ako binilan ng bagong damit? Hindi ko naman po birthday tsaka malayo pa po ang Pasko. Anak, sinabi mo kasi dati na gusto mong makatulong kay Mama, di ba? Opo. Masaya ka ba na kasama mo kami ng mga kapatid mo dito sa bahay? Siyempre naman po, Mama. Ay, Ira, mahal mo ba si Mama? Opo, palagi ko naman pong sinasabi sa inyo yon. Handa ka bang gawin ang lahat para mapasaya si Mama? Saka para makatulong sa mga gastusin dito sa bahay?
Opo, Mama. Matagal ko na pong gusto makatulong sa inyo pero hindi ko po alam kung paano. Bata pa po kasi ako kaya hindi pa po ako makakapagtrabaho para makatulong sa inyo. Ang totoo, Ira, kahit bata ka pa, pwede ka nang makatulong sa amin ni Tito Lauro mo sa mga gastusin dito sa bahay. Paano po? Ganito yan, Nak. Sa loob ng kwarto namin, may ipapagawa kami sa'yo at lahat yun dapat susundin mo. Pero bago yun, kailangan na mangako ka muna sa akin na wala kang kahit na sinong pagsasabihan sa gagawin natin sa loob ng kwarto namin ni Tito Lauro mo, ha? Kahit sa mga kapatid mo o sa tita mo, hindi mo pwedeng sabihin. Pero bakit hindi ko po pwedeng sabihin sa kanila? Dahil kapag nalaman ng ibang tao ang gagawin natin, makukulong si Mama. At kapag nakulong si Mama, magkakahiwa-hiwalay kayong magkakapatid. Gusto mo ba na mangyari yun? Ayoko po, Mama! Ayoko po na magkalayo-layo tayo ng mga kapatid ko. Kaya nga kailangan na mangako ka sa akin, Ira, na wala kang kahit sinong pagsasabihan ng mga gagawin natin sa loob ng kwarto. Pangako po, isisikreto ko po lahat. Very good. At mangako ka rin na gagawin mo ang lahat ng ipapagawa namin sa'yo ni Tito Lauro sa loob ng kwarto. Gawin mo yun dahil yun lang ang makakapagpasaya sa akin, Ira. Opo, Mama. Kahit ano pa pong ipagawa niyo sa akin, susunod po ako. Gusto ko po makatulong sa inyo, Mama. At saka gusto ko rin po na mapasaya kayo at ang mga kapatid ko. Papadudot ng araw na yon ay ang unang beses na nagawa kong pumasok sa kwarto ni na Mama mula nang tumira sa bahay si Tito Lauro. Palagi ako noong nasa kwarto na yon noong nabubuhay pa si Papa at madalas din na nililinis ko yon. Pero mula nga nang sa bahay na natutulog si Tito Lauro ay pinagbawalan na ako ni Mama na pumasok doon. Nang araw na muli akong makapasok sa kwarto na yon, Papadudot, ay napansin ko na marami na palang nagbago sa loob. Mula sa ayos ng mga gamit, makalat na paligid at pati na ang amoy ay iba na rin sa nakasanayan kong kwarto ni na Papa at Mama noon. Makalat talaga ang gamit sa loob. May mga bote ng alak sa sulok, ashtray na halos puno na ng upos ng sigarilyo. May lamesa rin sa tapat ng kama at sa ibabaw ng lamesa ay nakapatong ang computer at webcam sa tabi nito. Mga gamit na hindi ko noon nakikita sa loob ng kwarto na yon. Papadudot, yon ang araw na sinimulan na ni na Mama na ipagawa sa akin ang mga bagay na alam kong mali pero sinunod ko pa rin noon. Yun daw kasi ang makapagpapasaya sa kanya at pati na rin sa mga kapatid ko. At kagaya ng pangako ko kay Mama, hindi ko sinabi sa kahit na sino ang ginawa namin sa loob ng kwarto ng araw na yon, Papadudot. Ira, masaya ka ba sa pamamasyal natin sa mall kanina at panonood ng sine kasama ng mga kapatid mo? Opo, Mama. Napagod nga po ako lalo na si Bunso. Ayun tuloy, nakatulog kagad sila sa kwarto pag uwi natin kanina. Kung palagi ka susunod sa amin ng mama mo, Ira, palagi rin tayong ganito kasaya. Yun naman ang gusto mo, hindi ba? Ang napapasaya ang mama mo at mga kapatid mo. Opo, Tito Lauro. Kaya sa susunod, huwag ka nang aarte-arte sa pinapagawa namin sa ng mama mo, ha? Ang arte-arte mo nung isang araw eh. May paiyak-iyak ka pang nalalaman. Lauro, ano ba? First time lang naman ni Ira na gawin ang mga bagay na yon, kaya natural lang naman ni bago ang bata. Ayun na nga. Kailangan na habang maaga pa ay masanay na siya. Aba, muntik na mag-back out yung client natin nung araw na yun ah. Muntik na ako maubusan ng English sa kanya eh. Sorry po, Tito Lauro. Sorry. Ayusin mo kasi, huwag maarte. Kapag nasa loob na tayo ng kwarto, dapat sundin mo lang lahat ng mga pinapagawa para matapos tayo kaagad. Hindi yung dami mo pang drama. Sa susunod, huwag matigas ang ulo ha. Sunod agad sa mga sasabihin namin, okay? Okay po. Lauro, hindi mo naman kailangan na pagtaasan ng boses ang anak ko. Mayabang naman kasi talaga yung matandang yun eh. Akala mo daang libo ang binabayad niya sa atin kung makapag-utos siya sa atin at sa anak ko? Masyado talagang maarte ang anak mo.
May paiyak-iyak pang nalalaman. Baka naman pangarap pa niya mag-artista. Bata nga kasi, intindihin mo na lang. Kung hindi naman dahil sa anak ko, hindi ka magkakapera. Ewan ko sa'yo. Basta kausapin mo yung anak mo. Para sa susunod na live show natin, hindi na tayo magkaproblema pa. Papasok na nga ako sa kwarto para makapagpahinga na rin ako. Pagpasensyahan mo na lang si Tito Lauro, Ira. Wala po yun, Mama. Pasensya na rin po kung umiyak ako nung araw na yun. Pero sinunod ko rin naman po lahat ng sinabi niyo eh. Nagulat lang po talaga kasi ako. Kasi, di ba po, mali po yung mga pinapagawa niyo sa akin. Ay, Ira anak, basta kasama mo ko, walang mali ron, okay? Ako ang mama mo, kaya mas alam ko kung ano ang tama at mali. At wala akong mali na pinapagawa sa'yo. Yun ang tatandaan mo. Mama, napasaya ko po ba kayo dahil sumunod ako sa mga sinasabi ninyo ni Tito Lauro? Oo naman, sobra. At hindi lang ako ang napasaya mo, pati na rin ang mga kapatid mo. Nakita mo nga kanina, di ba? Enjoy na enjoy sila sa pamamasyal natin sa mall. At hindi mangyayari yon, Ira, kung hindi ka sumunod sa mga pinagawa namin sa'yo ng Tito Lauro mo. Promise po, Mama. Hindi na po ako iiyak sa susunod. Ang ibig mong sabihin, pumapayag ka na ulitin natin uli ang lahat ng ginawa mo? Opo, para po mapasaya ko kayo at ang mga kapatid ko. Yun naman po talaga ang gusto kong gawin palagi. Yung makita ko po na masaya kayo, Mama. Salamat anak ha. Halika nga dito, payakap si Mama ng mahigpit sa'yo. Mahal na mahal kita, Ira. Sobrang mahal na mahal ko kayo ng mga kapatid mo. Papa Dudut, nung una pa lamang ay alam ko talaga na mali na ang ginagawa namin noon sa loob ng kwarto ni Mama. Kahit pa sinabi niya sa akin na walang mali roon basta kasama ko siya. Nung unang beses ako na pumasok sa kwarto nila ay nakita ko na bukas ang computer na nasa ibabaw ng lamesa. Ay may matandang foreigner sa screen na nag-hi sa akin ng mga oras na yon. Ang sabi ni na Mama at Tito Lauro ay kausapin ko lang daw ang matanda. Nung una ay maayos naman ang pag-uusap namin kahit na pautal-utal pa ang English ko sa kanya. Mukha naman siyang mabait at palaging nakangiti. Hanggang sa sinabi niya na gusto niyang tanggalin ko ang pang-itaas ko na damit. Nagulat talaga ako noon, Papa Dudut, at ayokong gawin ang pinapagawa niya sa akin. Pero inutusan din ako ni na Mama na gawin yon at nang sigawan ako ni Tito Lauro. Doon na po ako naiyak at sinimulan ko ng sundin ang bawat utos nila at ng matanda na nasa screen ng computer. Marami pa silang pinagawa sa akin na hindi ko na idedetalye pa sa sulat na ito, Papa Dudut. Dahil masyado na po talagang sensitibo ang bawat detalye. Masyado na rin pong masakit para sa akin ang lahat para alalahanin ang parte na yon ng aking nakaraan. Basta natapos lamang kami noon na umiiyak ako. Habang si Mama ay niyayakap ako at si Tito Lauro naman ay may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Pero dahil sinabi nga ni Mama na walang mali sa mga ginawa ko noon, basta't kasama ko siya. Yun na lang din ang pilit kong pinaniwalaan na totoo at tama. Papa Dudut, hindi lang po isa, dalawa o tatlong beses akong pumasok sa kwarto ni na Mama at nag-participate sa live show na ginagawa nila ni Tito Lauro. Hindi ko na rin po halos mabilang kung ilang beses na ba yon nangyari. At habang tumatagal ay mas lalong lumalala ang ginagawa namin o ang ipinapagawa nila sa akin. May mga oras na umaayaw na talaga ako at nasasaktan na talaga ako ni Tito Lauro para lamang sumunod sa kanya. Wala namang magawa noon si Mama dahil mabigat talaga ang kamay ni Tito Lauro, kaya sumusunod na lamang ako sa kanya. O sa sinasabi ng kung sino man ang taong nasa screen ng computer niya. Kaya lang, Papa Dudut, minsan talaga ay nakakapagod na. Lalo na at alam ko na may mali talaga sa nangyayari. Nagkakasagutan na rin sina Tito Lauro at Mama noon kapag umaayaw na ako.
Pero ang palaging nagiging ending ng lahat ay masasaktan ako ni Tito Lauro para lamang huminto ako sa pag-iyak at sumunod sa bawat utos niya. O Ira, ano pang ginagawa mo? Nakatayo ko pa dyan sa may pinto. Halika na rito sa harap ng computer at malapit na mag-online ang client natin. Ira, okay ka lang ba? Ayos lang po ako, Mama. Ano ba to? Ang tagal naman mag-online na matandang yun. Hahanap na nga lang ako ng ibang client. Ira, kagabi ko pa napapansin na tahimik ka. May masakit ba sa'yo o may nararamdaman ka ba na gusto mong sabihin kay Mama? Wala po, Mama. Ayos lang po talaga ako. Ayun, nakakita na ako ng bagong client. Kaylin, paghubarin mo na yung anak mo habang chinachat ko tong client natin. Ay, anak, okay lang ba kung tanggalin ko na tong damit mo? Mama, ayoko na po. Anong ayaw mo na? Ayoko na po nitong pinapagawa niyo sa akin. Anak, alam mo naman na kailangan nating gawin to, di ba? Sige na, pumayag ka nang hubarin ko tong damit mo. Mama, ayoko na po talaga. Ira, huwag ka na mag-inarte dyan ha. Kachat ko na tong manonood sa'yo kaya umayos ka na dyan. Mama, ayoko na po talaga. Lalabas na lang po ako ng kwarto niyo. Ira, ano ba? Itatapat ko na tong webcam sa'yo kaya magubad ka na. Kaylin, hubarin mo na yung damit ng anak mo. Kung hindi magkakasakitan na naman tayo dito sa loob ng kwarto. Ira, huli na talaga to. Sige na, hubarin na natin tong damit mo. Pero ayoko na po talaga, Mama. Mali po to eh. Mali po tong pinapagawa niyo sa akin. Ira, nakatapat na tong webcam sa'yo kaya magubad ka na dyan. Dahil pinapanood ka na ng client natin ngayon. Mama! Sige, ayaw mo ha? Kukunin ko na lang ang dalawang kapatid mo para sila na lang ang paghuhubarin ko dito sa harap ng computer. Lauro, ano ba? Huwag mga dinadamay ang dalawa ko pang anak. Nag-iinarte na naman yung panganay mo eh. Pwede mo naman kausapin ng mahinahon si Ira. Parang mahinahon. Yung style mo na dinadaan sa paiyak-iyak kagaya ng ginagawa mo ngayon? Hoy, ikaw Ira, let's ka. Maghuhubad ka ba o dadaling ko na dito yung dalawang kapatid mo? Ito na po. Huwag niyo na pong idamay mga kapatid ko. Huhubarin ko na po tong damit ko. Ayan! Susunod ka rin naman pala eh. Nag-iinarte ka pa, leche ka. Maghubad ka na, bilisan mo! Ano yun? Teka, bakit parang may pumasok sa loob ng bahay? Iniwan mo bang bukas yung pinto sa sala, Kaylin? Hindi! Sinara ko yun, sigurado ako. Men, check niyo yung isang kwarto. Mga pulis to! Kung sino man ang tao dyan sa loob ng kwarto, buksan niyo na tong pinto! Lauro, may pulis daw sa labas! Gaga! Narinig ko! Buisit! Paano na to? Mama, Inulit ko! natatakot po Paano to? ako. Ano na? Lauro, anong gagawin natin? Tumahimik ka nga dyan! Hindi ako makapag-isip! Mama! Huwag ka mag-alala, anak. Hindi ka nila makukuha sa akin. Hindi tayo magkakahiwalay. Ay! Men! Kunin niyo yung bata! Arestuin niyo mga yan! Mama! Ayoko pong sumama sa kanila! Mama! Papadudot ng oras na yon, mga masasamang tao po talaga ang tingin ko sa mga pulis na bigla na lang pumasok sa loob ng kwarto namin. Halos hubad na ako noon habang mahigpit akong yakap-yakap ni Mama. Nang makapasok nga po ang mga pulis ay kaagad nila akong hiniwalay kay Mama. Tandang-tanda ko po talaga ang araw na yon, Papadudot. Iyak ako ng iyak at ayokong bumitaw sa pagkakayakap sa katawan ni Mama. Si Mama naman ay ganun din sa akin. Yakap niya ang hubad kong katawan habang pilit akong nilalayo sa kanya ng mga hindi ko kilalang tao. Hanggang sa mga kamay na lang namin ang mahigpit na nakakapit noon sa isa't isa na tuluyan na ring bumitaw sa pagkakahawak. May babaeng lumapit sa akin noon at binalot ang katawan ko ng makapal na kumot. Napakagulo ng araw na yon, Papadudot. Napakaingay po ng bawat sulok ng kwarto. At bago ako tuluyang nilabas ng kwarto ng kung sino man ang may karga sa akin ng mga oras na yon,
Nakita ko na sinimula ng halughugin ng mga pulis ang buong kwarto ni na Mama at Tito Lauro. Papadudot, sabay-sabay kaming dinala ng mga kapatid ko sa isang social welfare. Nakasuot na ako ng maayos na damit noon at isa-isa na kaming tinanong ng social worker. Dahil hindi naman alam ng mga kapatid ko ang nangyayari sa loob ng kwarto ni na Mama ay wala na rin po silang naibigay na sagot sa tanong ng mga social worker. At nang ako na po ang tinanong nila, ay puro iyak at pag-iling na lamang ang ibinigay kong sagot. Ayoko kasing baliin ang pangakong binitawan ko kay Mama. Ayoko po na ilayo kami ng mga pulis o social worker mula sa mama ko. Ayoko po, papadudot, na magkahiwalay-hiwalay kami ni na Mama at ng mga kapatid ko ng panahon na yon. Hi, Ira! Hello po. Ako si Ate Lena, yung social worker na kumarga at nagbihis sa'yo kahapon. Natatandaan mo ba ako? Opo. Mabuti naman. Akala ko nakalimutan mo na kaagad ako eh. Kamusta ka na? Maayos naman po. May masakit ba sa'yo ngayon? Wala po. Ira, ang sabi kasi ng mga kasamahan ko sa trabaho, hindi mo raw sila kinakausap. Kaya okay lang ba kung magkwentuhan tayo ngayon? Opo, okay lang po. Ira, may gusto sana akong itanong sa'yo. Pero gusto ko na sabihin mo sa akin ang totoo. Ate Lena, gusto ko na pong makita ang mama ko. Sorry, Ira, pero hindi pa kasi pwede ngayon eh. Gusto ko na po siyang makita. Please po, ate. Tulungan niyo naman po akong makita siya. Ganito na lang. May itatanong lang ako sa'yo at gusto ko na magsabi ka ng totoo. Pagkatapos nito, tutulungan kita na magkita kayo ng mama mo. Okay ba yun sa'yo? Sige po. Totoo ba na madalas kayong buong maghapon na nakakulong sa kwarto ni Tito Lauro at ng mama mo? Opo. Anong ginagawa niyo sa loob ng kwarto? Wala po. Paanong wala? Akala ko ba buong maghapon kayong nasa loob ng kwarto? Madalas po nanonood lang kami ng movie sa computer ni Tito Lauro. Tapos naglalaro rin po kami ng computer game. Ira, gusto ko sana magsabi ka sa akin ng totoo. Alam mo naman na masama ang nagsisinungaling, di ba? Pero yun po yung totoo. Wala naman po kaming ginagawa na mali ni na mama sa kwarto. Hindi ba mali na pinaguhubad ka ng Tito Lauro at mama mo habang may nanonood sa'yo sa computer? Hindi naman po yun nangyari. Ira, matalino kang bata. Alam mo na kung ano ang tama at mali. At sigurado ko na alam mong mali ang pinapagawa sa'yo ng mama mo. Wala pong kasalanan si mama. Bakit po ba paulit-ulit na lang kayo? Mabait po ang mama ko. Gusto ko na po siya makita. Dalhin niyo na po ako sa kanya. Ramdam ko na hindi mo talaga gusto kung ano man ang pinapagawa nila sa'yo noon. Kaya kailangan na magsabi ka sa akin ng totoo. Ira, gusto mo ba na mangyari rin sa mga kapatid mo ang nangyari sa'yo? Gusto mo ba na pati sila mapahamak? Ayoko po, Ate Lena. Ate Lena, huwag niyo po silang ibibigay kay Tito Lauro. Ayoko na po gawin nila kung ano po yung pinapagawa sa akin ni Tito Lauro at ni Mama dun sa loob ng kwarto. Please po, Ate Lena. Huwag niyo po nga hayaan na mapahamak yung mga kapatid ko. Sasabihin ko na po lahat. Protektahan niyo lang po yung mga kapatid ko. Please po, ayoko pong madamay sila. Gagawin ko yon, Ira. Poprotektahan ko ang mga kapatid mo kagaya ng gusto mong mangyari. Pero para magawa ko yon, kailangan na malaman ko ang totoo. Ira, kailangan na sabihin mo sa akin kung ano ang totoong nangyari. Hindi lang to para sa sarili mo, pati na rin to sa mga kapatid mo. Sige po, Ate Lena. Sasabihin ko na po yung totoo. Sasagutin ko na po lahat ng tanong nyo. Papadudot, tuluyang ko na pong binali ang pangako ko noon kay Mama.
Sinabi ko na po kay Ate Lena ang lahat ng mga totoong nangyari. Sinagot ko rin po ang lahat ng mga tanong na ibinigay niya sa akin. Umiiyak na ako noon habang ipinagtatapat sa kanya ang lahat. Alam ko naman talaga na mali ang lahat ng pinagawa sa akin ni na Mama at Tito Lauro noong umpisa pa lamang. Alam ko rin na mali ang magsinungaling, pero ano ang magagawa ko? Ang nasa isip ko po noon kapag sinabi ko ang totoo ay mangyayari ang sinasabi ni Mama na magkakahiwalay kami ng mga kapatid ko. Pero Papa Dudut, ayoko na po talaga na maulit pa sa mga kapatid ko ang lahat ng mga pinagawa sa akin ni na Tito Lauro at Mama. At yun po ang nagtulak sa akin para sabihin ang lahat-lahat kina Ate Lena. Pagkatapos ng halos 1 buwan ng pamamalagi namin sa social welfare ay inihatid na nila kami sa bahay ng tita ko. Si tita rin palang nagsumbong sa mga pulis tungkol sa ginagawa ni na Mama sa akin. Matagal na raw niyang nararamdaman na may mali ng ginagawa sa akin si na Mama at hinihintay lang daw niya ako na magsumbong at magsabi sa kanya ng totoo. Pero hindi ko nga po yun ginawa kaya humingi na siya ng tulong sa kaibigan niyang pulis at mabilis namang umaksyon. Hindi na rin tumanggi sina tita nang ihabilin kaming magkakapatid sa kanya ng social worker. Wala naman ding kasi siyang asawa o anak. Kaya naman handa siyang akuin ng responsibilidad sa aming magkakapatid. Mas binigyan din ng linaw ni tita ang isipan ko ng panahon na yon. Sinabi niya na lahat ng mga ginawa namin ni na Mama at Tito Lauro ay isang malaking kasalanan at pagkakamali. Dahil wala raw ibang tao ang dapat na nakakakita ng katawan ko bukod sa sarili ko at sa taong habang buhay kong makakasama sa hinaharap. Papadudot ng dalawin namin ni Tita si Mama sa bilangguan ay labis-labis ang pasasalamat ni Mama kay Tita sa pagkupkup niya sa aming magkakapatid. Samantalang paulit-ulit naman siyang humingi ng tawad sa akin habang humahagulhol. Naiyak na rin ako noon habang nakayakap kay Mama. Doon ko naramdaman ang bigat at sama ng loob ko dahil sa mga pinagawa sa akin ni Mama kapalit lang ng pera para sa kanila ni Tito Lauro. Ang pakiramdam ko po noon, Papa Dudut, ay hindi niya tinupad ang pangako niya sa akin at hinayaan niya akong mapahamak. Siguro nga ay napipilitan lang si Mama na pumayag na gawin yon sa akin ni Tito Lauro. Pero ginawa niya pa rin kung ano ang masama at halos binenta na niya ang katawan ng sarili niyang anak. Pagkatapos ng dalaw naming yon ni Tita kasama ng mga kapatid ko kay Mama ay hindi ko na natandaan pa kung kailan ang sumunod naming pagdalaw sa kanya. Hindi na kasi yon naging madalas at ang sabi ni Tita at ni Ate Lena, mabuti na raw na huwag muna kaming dumalaw kay Mama para unti-unti ko makalimutan ang lahat ng nangyaring yon sa buhay ko. 2 taon ang nakalipas mula nang makulong sina Mama at nalaman namin na tumakas raw sa bilangguan si Tito Lauro, Papa Dudut. Pero hindi rin nagtagal ay nabalitaan namin na nakita na lamang ang katawan niya sa kalapitbayan na wala ng buhay at mukha raw sinalvage. Papa Dudut, ngayon po ay 10 taon nang nakakaraan mula na mangyari ang lahat ng ito sa buhay ko. Matagal ko na rin pong napatawad si Mama at aaminin ko na naibigay ko lamang ang buong kapatawaran sa kanya nang mamatay siya sa loob mismo ng bilangguan dahil sa pneumonia. 3 taon na po ang nakakalipas. Hindi po madali ang magkaroon ng ganitong klase ng alaala, Papa Dudut. Pero sana dahil sa pagsulat ko sa inyo at paglalahad ng aking kwento, kahit papaano ay tuluyan ng maisara ang bahaging ito ng buhay ko. At bago yun mangyari, sana po ay nakapag-iwan din ng aral ang kwento kong ito sa lahat ng mga kabarangay na nakikinig ngayon. Lalo na sa mga taong may hindi naging magandang karanasan sa kanilang nakaraan. Hanggang dito na lamang po at lubos na gumagalang ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ira. Ang pagpapatawad sa taong nagkaroon ng malaking kasalanan sa iyo ay maaaring maging tulay sa totoong katahimikan ng buhay mo. Ira, kasama mo ang mga kabarangay natin dito sa Barangay Love Stories ay nagpapasalamat sa iyo sa pagbabahagi mo ng kwentong ito. Kahanga-hanga ang naging katapangan mo para maisulat ang liham na pinadala mo sa amin.
Tama ka na hindi madali ang magkaroon ng alaala na kagaya ng sayo. Isang musmos na ang gusto lamang ay makapagbigay saya sa kanyang mahal sa buhay. At dahil sa pagiging mapagbigay at mapagmahal mong anak at kapatid noon, ikaw naman ang napahamak. Kahanga-hanga ang katapangan na ipinakita mo, maprotektahan mo lang ang mga kapatid mo. Maswerte sila na ikaw ang naging ate Ira nila at alam ko na kung saan man naroroon ang papa mo ngayon ay proud na proud siya sa iyo dahil nagawa mong lampasan ang lahat ng mga pagsubok na dumating sa iyong buhay. Sana ay maging matatag ka pa sa paglipas ng panahon at asahan mo rin ang pagbalik sa iyo ng lahat ng kabutihan na ginawa mo para sa mga mahal mo sa buhay. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut. Hanapin niyo po ang aking YouTube channel, Papa Dudut Vlogs, ang aking Twitter account, Instagram and Facebook. Hanapin lamang ang Papa Dudut. Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa, dito sa Barangay Love Stories #1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.